Nako, ang daming possible wala sa lineup ng Lakers bukas laban sa New Orleans Pelicans, puro may mga injuries. Pero bago yan, halimaw naman ng Lakers pagdating sa kanilang depensa since ng All-Star break. Nagagawa lang naman ng Los Angeles Lakers na i-shutdown ang mga kupunan na kanilang mga nakakalaban. Matapos kasi ang All-Star break ay may record ang Lakers na 6 na panalo at 1 talo sa 7 nilang naging laro. Na para nga daw sa starters ng Los Angeles Lakers ay hinahayaan daw nila ang kalaban na makagawa ng 101 points per game, na meron namang 40% shooting sa field. At sa dalawang categories na ito ay ang Lakers ang nangunguna kung ang pagbabasihan ay since All-Star break. Pangalawa nga lang sa Lakers ang Portland Trail Blazers na hinahayaan ang kalaban na makapuntos na may 106 points per game. At meron namang 42% shooting sa field ang kalaban. Kaya ang Lakers at Blazers ngayon ang may best defensive rating matapos ang All-Star break. Pero kung pang buong season naman ang usapan ay malayo pa ang Lakers sa number 1 seed na OKC Thunder. Dahil sila ang may defensive rating ngayong season na may 105. Habang ang Lakers ay may 113 naman sa defensive rating, which is pang rank 17 ang Lakers sa liga. At meron naman ang Lakers na 100 points per game na hinahayaan ang kalaban na makapuntos. At dito naman ay nasa rank 12 ang Los Angeles Lakers. Habang nasa 46% naman ang Lakers sa shooting sa field, which is pang rank 17 naman dito ang Lakers sa liga. Ang malupit pa dito ay ginagawa lahat ito ng kanilang kupunan nang wala si Anthony Davis. Na alam naman natin na ito ang kanilang best defensive player at anchor ng kanilang kupunan sa area na ito. Kaya marami ang nagsasabi na mag-e-struggle ang Lakers sa kanilang depensa lalo at wala na si Anthony Davis sa kanilang kupunan. Pero kabaliktaran pa ang nangyayari sa ngayon. Dahil mas lalo pang lumakas ang Los Angeles Lakers sa kanilang defensive end. Na-credit nga din daw sa kanilang mga players na sila Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt, Jordan Goodwin at Gabe Vincent. Na-impressive nga daw ang kanilang lineup sa defensive end gamit ang mga players na ito. Kaya kung magpapatuloy daw ang Los Angeles Lakers sa ganitong depensa na kanilang ipinapakita matapos ang All-Star break, ay walang duda na ang Lakers ay kayang makarating ng NBA Finals ngayong season. Pero ang isa pa sa nagpalakas sa depensa ng Los Angeles Lakers ay walang iba kundi itong si LeBron James. Yes mga idol, tama kayo nang narinig na itong si LeBron ang nagiging anchor ngayon sa defensive end ng kanilang kupunan. At paano ko naman yan nasabi? Ito nga kasi ang mga binanggit ni JJ Redick sa isa sa kanyang mga post-game interview. Na ito daw si LeBron James ay naglalaro daw sa all-defensive level ayon yan mismo sa head coach ng Los Angeles Lakers. Dahil nga kasi sa dumating na sa kanilang kupunan itong si Luka Doncic na kilala sa isa sa mga best offensive players sa liga, ay nabawasan na sa ngayon ang trabaho ng 40 years old na si LeBron sa paggawa sa kanilang opensa. Na sa ngayon ay nagagawa na nitong makapag-focus sa kanilang defensive end. Katulad na lang ng ginawa ni LeBron James na chase down block laban sa Los Angeles Clippers kahapon. Kaya kung ang kasabihan ay defense win championships ay nasa Lakers ngayon ang best chance na manalo ng NBA title ngayong season. Lalo at nasa kanila din ang isa sa mga best lineup sa NBA pagdating sa opensa gamit itong sila Austin Reeves, Luka Doncic at LeBron James. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na itong Los Angeles Lakers ay tuluyan na talagang lumakas simula nang makuha nila si Luka Doncic? Samantalang may good news naman sa Los Angeles Lakers. Dahil ang kanilang mga kalaban at kadikit sa standing sa West ay unti-unti nang lumalayo sa record ng Lakers. Lalo at itong Memphis Grizzlies ay muli na namang natalo laban naman sa Atlanta Hawks sa score na 132-130. Kaya naman ay nasa pang-apat pa rin sila sa West na may record na 38 wins and 23 losses. At ang Houston Rockets naman ay natalo rin laban sa OKC Thunder sa score na 137-128. Kaya naman ay nananatili pa rin sila sa panglimang pwesto sa West na may record na 37 wins and 24 losses. Tapos bukas pa ay makakalaban naman ng Los Angeles Lakers ang isa sa mga worst team sa NBA, ang New Orleans Pelicans. Inaasahan nga na panalo dito ang Lakers at tatambakan nila ang mga ito bukas. Pero yan ay kung maglalaro sila LeBron James, Luka Doncic at Austin Reeves. Lalo at itong si LeBron ay naka-probable ang status pero panigurado na maglalaro yan bukas. Pero itong sila Luka at Reeves ay 50-50 palalo at naka-questionable ang status laban sa Pelicans. Ito kasing si Luka Doncic ay may right knee contusion habang si Austin Reeves naman ay may right calf strain injury. Malalaman pa nga lang yan bukas mga idol bago ang laban ng Pelicans at Lakers kung makakapaglaro ba ang nasabing dalawang players. Pero itong sila Jordan Goodwin, Rui Hachimura at Maxi Kleber ay sure ng out laban sa New Orleans Pelicans dahil sa kanilang mga injuries. Pero asahan natin na kaya pa ring i-manage ng Lakers na manalo kahit wala ang iba nilang mga role players. Pero wag din magpapakasigurado lalo at nasa Pelicans pa sila Zion Williamson at CJ McCollum at baka ma-upset pa ang Lakers kagaya sa naging laban nila sa Charlotte Hornets at Utah Jazz.
Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?